अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Ngayon, kasama natin sa pagtitipon ang mga miyembro mula sa Belgium na may sariling ijtima at maaaring may isa pang pagtitipon din. Naway bigyan sila ng Allah ng kakayahan. Naway magtagumpay sila sa pagkuha ng ganap na benepisyo mula sa pagtitipon na ito. Ang lipunang ating ginagalawan sa ngalan ng progreso ay nagtataguyod ng bawat uri ng kalayaan at maging ng mga diwastong gawain ay ginagawang tama. Dahil dito, ang responsibilidad ng tao sa harap ng Allah ay mas nagiging mabigat. Ang mga miyembro ng komunidad na nasa hustong gulang na at narapat maging huwaran para sa iba ay may malaking responsibilidad. Kaya dapat nilang intindihin ito, isabuhay at palaganapin ng mga aral na itinuro ng Propeta Muhammad SAW na kayo'y nanumpa. Kami nanumpa sa iyong pamumuno. Dapat namin gawing isang modelo ng kabanalan ang aming mga tahanan at ipakita ito sa harap ng aming mga asawa at mga anak. Dapat din namin ipakita ito sa aming komunidad at lipunan. Kaya ito ay isang malaking responsibilidad na dapat nating maunawaan sapagkat tayo ay nanumpa sa kamay ni Hazrat Masih Maud salam. Kung hindi natin may pakita ang mabubuting halimbawa sa panahong tayo'y nasa pinakasukdulang yugto ng ating buhay, hindi natin mapapanindigan ang ating panunumpa. Si Hazrat Masih Maud salam ay nagbigay ng maraming payo mula sa mga maliliit na bagay hanggang sa malalaki. Ngayon, ilalahad ko ang ilan sa kanyang mga payo. Ano ang inaasahan sa atin? Una, itinuro sa atin ni Propeta Muhammad SAW na gawing puno ng pagmamahalan at kapayapaan ng ating mga tahanan. Ang tahanan ay ang pinakamaliit na unit ng lipunan. Kung may kapayapaan sa loob nito, ito rin ay madadala sa labas. Lahat ng miyembro ng pamilya ay apektado nito at sila ang nagdadala nito sa iba. Si Hazrat Masih Maud salam ay nagbigay ng malaking halaga sa magandang pakikitungo sa mga kababaihan. Sa isang pagkakataon, kanyang sinabi na nang may matinding damdamin na ang mga tao ay madalas na nagsasabi ng masakit na salita sa kanilang mga asawa. Ngunit sinabi niya rin na minsan sumigaw siya sa kanyang asawa at naramdaman niyang may halong galit ang kanyang salita. Kahit walang matinding panlalait, naramdaman niyang mataas ang tono ng kanyang boses. Walang malubhang bagay na sinabi, pero matapos nito nagsisi siya, nagdasal ng mga karagdagang rakaats at nagbigay ng limos. Nagsadaka. Iniisip na marahil ang kanyang pagiging matalim sa asawa ay bunga ng kanyang nakatagong kasalanan. Ito ang dapat nating itatag sa ating mga tahanan. Sa edad na 40 pataas, ang isang tao ay nasa sukdulan ng kanyang karunungan
Ngunit may mga pagkakataon na ang kanyang emosyon ay hindi niya makontrol. Kung may hindi magandang nangyari mula sa asawa, maraming mga kalalakihan ang nagiging mas matindi sa kanilang pakikitungo sa kanilang mga asawa o mga kamag-anak nito na nagdudulot ng di pagkakaintindihan. Ito ay nagiging sanhi ng tensyon sa tahanan na negatibong nakakaapekto sa mga bata. Nakikita ng mga bata ang di magandang pakikitungo ng ama sa kanilang ina at ito'y may epekto sa kanilang pag-uugali. Ang mga bata ay nawawalan ng kapayapaan sa tahanan at naghahanap ng aliw sa labas. Sa labas, anuman ang kanilang makita ay maapektuhan sila, kaya't maraming mga bata ang nagiging swail dahil hindi sila nasisiyahan sa kanilang tahanan. Ito ang dahilan kung bakit malaki ang responsibilidad ng mga kalalakihan na itaguyod ang pagmamahal sa pananampalataya at pagkakaisa sa kanilang mga anak upang manatiling malapit sila sa Diyos at sa kanilang komunidad sa Jamaat. Kapag ang mga tahanan ay puno ng kapayapaan, magkakaroon din ng kapayapaan sa lahat ng dako. At ang mga bata ay mananatiling malapit sa kanilang mga pamilya at pananampalataya. Dapat palagi tayong magsikap na mapanatili ang pagmamahal at kapayapaan sa ating mga tahanan at laging panatilihin ang tamang disiplina sa mga bata. Ngunit huwag maging sobrang strikto. Ang labis na paghigpit ay isang anyo ng lihim na syirik, pagsamba sa iba bukod sa Allah. Tayo ay dapat magtiwala sa Allah at magdasal para sa ating mga anak na maging gabay sa kanila ng mabubuting aral at asal. Si Hazrat Masih Maud alayhi salam ay palaging nananalangin para sa kanyang mga anak at dapat tayong gayahin ito. Palaging magtiwala sa Allah at magdasal ng taimtim para sa ating mga pamilya. Si Hazrat Masih Maud alayhi salam ay nagsabi na dapat tayong magpakita ng kabutihan sa mga gumagawa ng mabuti at magpatawad sa mga nagkakamali. Ang pagpapatawad ay isang uri ng kabutihan at ito ay isang bagay na dapat nating itanim sa ating mga puso. Patawarin ninyo maging ang mga taong gumagawa ng masama sa inyo at hanggat maaari, palampasin ang mga pagkakamali nila, maliban na lamang kung ito'y magdudulot ng malaking pinsala o makakasama sa komunidad sa Jamaat. Sa ganitong mga pagkakataon, maaari ninyong dalhin ito sa narapat na lugar para sa parusa. Ngunit huwag gumawa ng anumang bagay na magdudulot ng alitan o gulo na maaaring makasira sa kapayapaan ng lipunan. Ang ating mga halimbawa ay dapat maging positibong inspirasyon. Dahil kung hindi, ang mga negatibong ugali ay maaaring makaapekto sa ating mga anak. Sinabi ni Hazrat Masih Maud alayhi salam na ako ay dumating upang bigyan ng payo ang aking mga tagasunod na mamuhay ng may pagkakaisa at pagmamahalan. Sinabi niya, dalawa lamang ang mga layunin ng aking dala. Una, piliin ang pagsamba sa iisang Diyos. Pangalawa, ipakita ang pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Ipakita ang halimbawa na magiging inspirasyon para sa iba. Isang halimbawa magpapabilib sa kanila na sabihin nilang tunay ngang ang mga taong ito ay may natatanging lakas ng loob at moralidad, kaya't sila'y nagmamahalan hindi lang sa isa't isa, kundi maging sa lahat ng tao. Sa isang pagkakataon, sinabi niya na madalas kong binabanggit na dapat kayong manatiling nagkakaisa at magkaisa. Binigyan ng Diyos ang mga Muslim ng utos na magbuklod bilang isang katawan, dahil kung magkawatak-watak kayo, mawawala ang inyong kapangyarihan. Ang utos na magdasal ng magkadikit sa oras ng sala ay upang ang spirit ng pagkakaisa ay dumaloy mula sa isa patungo sa iba, gaya ng isang saplot ng mga bituin. Kung walang pagkakaisa, magiging walang saysay kayo.
Sinabi ni Propeta Muhammad SAW na mahalin niyo ang isa't isa at manalangin para sa bawat isa ng lihim. Kapag ang isang tao ay nananalangin para sa iba nang hindi ito nalalaman, sinasabi ng anghel na naway ikaw din ay makaranas ng ganito. Gaano kaganda ang katuruang ito na kung hindi man matanggap ang dasal ng tao, tiyak namang matatanggap ang dasal ng anghel para sa kanya. Nais ko kayong paalalahanan, huwag kayong mag-away-away dahil ang mga pagtatalo sa pagitan ng mga Muslim ang dahilan kung bakit nakikita natin ngayon ang kalagayan nila na tila inaapi at sinusugod ng mga kaaway mula sa lahat ng dako. Kahit na ipinangako ng Diyos na bibigyan ng tagumpay ang mga mananampalataya, tila baligtad ang nangyayari dahil sa kawalan ng pagkakaisa at pagkakabuklod. Kaya't dapat nating isakatuparan ng misyon ni Propeta Muhammad SAW sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan at ituro ito sa ating lipunan. Sinabi rin niya, tandaan nyo, hanggang hindi ninyo nais para sa inyong kapwa ang nais ninyo para sa inyong sarili, hindi kayo kabilang sa aking mga tagasunod. Ang taong ito ay nasa kasawian at ang kanyang kahinatnan ay hindi maganda. Napakalaking babala ito. Kayo ay dati mga kaaway, ngunit ang relihiyon na dinala sa inyo ay naglalayong alisin ng puot sa pagitan ninyo. Ang Islam ay pinadala upang tapusin ang alitan at gawin kayong isang buo. Ngayon, ang inyong tungkulin ay tuluyan ng puksain ang mga galit at itaguyod ang pagmamahalan. Sinabi rin niya na tandaan, ang pagkawala ng puot ay isang tanda ng pagdating ni Mahdi. Ibig sabihin, ang tanda ng pagdating ni Mahdi ay ang pagkawala ng galit sa pagitan ng kanyang mga tagasunod. Kung kayo'y tinanggap nyo ang Mahdi, dapat ninyong tapusin ang inyong mga alitan, galit at puot. Sinabi niya, hindi ba't matutupad ang tanda? Tiyak na matutupad ito. May pag-asa akong mula sa akin ay lilitaw ang isang matuwid na jamaat. Kaya't kung nais nating mapabilang sa matuwid na komunidad ni Hazrat Masih Maud salam, dapat nating alisin ang mga galit sa pagitan natin. Sinabi rin niya, ano ang sanhi ng mga alitan? Inggit, kapalaluan, at pagkamakasarili. Yaong mga hindi kayang pigilan ang kanilang mga damdamin at hindi makapamuhay ng may pagmamahal at pagkakapatiran ay tandaan na sila'y pansamantalang naririto lamang. Ang mga taong ito, kahit nasabihin nilang sila'y kabilang sa jamaat, ay hindi tunay ng kabilang hanggat hindi nila isinasagawa ang mga aral na binigay ng Hazrat Masih Maud salam mula sa katuruang Islamiko. Sa mata ng Diyos, hindi sila tunay na Ahmadis. Sinabi niya, hindi ko nais na may taong magdala ng paratang laban sa akin dahil sa kanilang kilos. Yaong nasa aking komunidad, ngunit hindi sumusunod sa aking hangarin ay tulad ng tuyong sanga. Isa pang payo na binigay niya ay huwag gawing layunin ang mga makamundong bagay, kundi ang pananampalataya. Ang mundo ay narito bilang kasangkapan para sa ating pananampalataya. Ipinaliwanag niya na dapat magsikap ang mananampalataya. Ngunit kahit ilang beses kong sabihin, ulitin ko pa rin ito. Gawin ninyong layunin ang pananampalataya at hayaan ang mundo na magsilbing kasangkapan. Ang mga kayamanan at tagumpay ay hindi dapat maging layunin sa sarili nila. Halimbawa, noong panahon ng Propeta Muhammad SAW, si Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, isang mayamang negosyante,
ay nagbigay ng malaking tulong at naging unang kasamahan at khalifa ng Islam. Ito ay dahil sa kanyang pagsunod sa mga layunin ng pananampalataya. Sa isa pang pagkakataon, sinabi niya, "Ano ang impyerno?" Sinabi niya, "May isang impyerno sa kabilang buhay, ngunit may isa pang impyerno dito sa buhay na ito kapag ang tao ay hindi namumuhay para sa Diyos, kapag ang Diyos ang inuuna, makakamit ang paraiso. Kung hindi, impyerno ang kahinatnan." Huwag isipin na ang kayamanan, kapangyarihan o kasikatan ay magdudulot ng tunay na kapayapaan. Hindi kailanman. Ang tunay na kapayapaan na tanda ng paraiso ay hindi makakamtan sa mga bagay na iyon. Ang kasakiman at paghahangad ng makamundong kaligayahan ay tulad ng isang nauuhaw na tao. Habang umiinom siya, lalo lang siyang nauuhaw hanggang sa siya'y mapahamak. Ang kasakiman at inggit ay kabilang sa apoy ng impyerno na nagdadala ng ligalig at kaguluhan sa puso ng tao. Kaya't sinasabi ko sa aking mga kaibigan, huwag hayaang maligaw ng kayamanan o kapangyarihan na magdudulot ng puot sa pagitan ninyo at ng Diyos. Ang kayamanan at mga anak na itinuturing na mga pagsubok ay maaaring magdala ng kapahamakan sa tao kapag nawala ang mga ito sa kanya. Kaya siya ay nagiging balisa at puno ng ligalig. Sa huli, binigyan niya ng payo ang pagbabasa ng Quran. Sinabi niya, "Araw at gabi ninyong basahin ang Quran sapagkat dito makakamtan ng tagumpay. Kung wala ang Quran, tayo magiging kahiya-hiya sa harap ng iba pang mga nasyon." Sinabi niya, "Ako'y nagsaliksik sa salitang Quran at aking napagtanto na ito ay isang aklat na dinisenyo para basahin. At sa isang panahon, ito lamang ang magiging aklat na karapat-dapat basahin. Ang Quran ang magbibigay linaw sa pagitan ng tama at mali. Kaya't dapat ninyong bitawan ng ibang mga aklat at tutukan ng Quran." Sinabi niya, ang ating komunidad ay dapat maglaan ng panahon sa pag-aaral ng Quran at isantabi ang ibang mga aklat kasama ang mga hadith. Ang tunay na liwanag ay nasa Quran, kaya't ito ang dapat ninyong pagtuunan ng pansin, hindi ang mga hadith na minsan ay sumasalungat sa Quran. Ang pangunahing patnubay ay ang Quran. Dapat bigyan pansin ang pagbabasa ng Quran at partikular na ang mga Ansar ay dapat magbigay ng espesyal na pansin dito. At hindi lamang sila ang dapat magbigay ng pansin kundi pati na rin ang kanilang mga anak upang sila rin ay magbasa ng Quran at mapabuti ang kanilang mga sarili. Tungkol sa kahalagahan ng bayat, panunumpa ng katapatan, sinabi mo na nagipagbayat ka sa akin. Kaya paano magiging tunay ang isang bayat? Ito ay isang bayat lamang, isang shell na isinuot mo sa iyong sarili at pumasok dito. Ngunit ang totoo ay wala itong kahulugan. Sinabi mo ng isang taong nag-aangkin ng pananampalataya at bayat, dapat niyang suriin kung siya ba ay balat lamang, shell, o may laman din. Mayroon bang laman sa ilalim ng shell o wala? Ang bayat na dapat makuha ng isang taong nakipagbayat ay dapat magtaglay ng laman. At ang laman na ito ay dapat makita sa bawat kilos ng taong ito. Sinabi mo, hanggat hindi nagkakaroon ng laman ang pananampalataya, pagmamahal, pagsunod, bayat, tiwala, pagiging disipulo at pagiging tunay na Muslim, wala itong halaga. Kung walang laman, lahat ng ito ay walang halaga. Maliban sa laman, ang balat ay walang anumang halaga. Tandaan ng mabuti, hindi natin alam kung kailan darating kamatayan, lalo na kapag narating na ang edad ng Ansar. Hindi na tiyak ang mga bagay-bagay. Ngunit ang isang bagay ay tiyak,
tiyak na darating ang kamatayan, kaya huwag magpakaligaya sa mga pangako lamang. Ang mga ito ay walang benepisyo. Huwag magdulot ng maraming kamatayan sa iyong sarili nang hindi lumalampas sa maraming pagbabago at revolusyon. Hindi makakamtan ng isang tao ang tunay na layunin ng sangkatauhan. Ang ibig sabihin ng ihsan, tao, ay nagmula sa salitang uns na nangangahulugang mayroong dalawang tunay na pagmamahal. Ang una ay pagmamahal sa Allah at ang pangalawa ay pagmamahal sa kapwa-tao. Ang isa ay pagmamahal sa Allah at ang isa pa ay pagmamahal at pagkalinga sa kapwa-tao. Kapag ang dalawang pagmamahal na ito ay naganap sa isang tao, doon siya tatawaging tunay na tao. At ito ang ibig sabihin ng tunay na tao. Kung wala ang dalawang bagay na ito, hindi siya tunay na tao. Maaaring tinatawag siyang tao ngunit hindi siya tunay na tao. Ang isang tao ay tinatawag na tunay at kumpletong tao kapag ang dalawang aspeto ng pagmamahal na ito ay nasa kanya. Hanggat wala ito, walang halaga ang anumang bagay. Kahit pa magpakita ng mga pangako, walang halaga ito sa harapan ng Allah, ng kanyang propeta at ng kanyang mga anghel. Na kung nais ninyong maging tunay na Muslim, sikapin mong ipakita sa inyong buhay ang halimbawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Linangin mo ang parehong katayuan na itinakda niya para sa atin. Kung hindi ninyo ito gagawin, magiging tagasunod ka ng syaitan, ni Satanas. Kaya't ito ay isang bagay na dapat katakutan, lalo na ang mga Ansarullah. Mayroon silang napakalaking pananagutan. Dapat nilang doblehin ang kanilang mga pagsisikap upang gawing imposible para sa kanila na maging tagasunod ng syaitan. Ang Allah ay nagbigay ng isang landas na dapat sundan, at iyon ay ang halimbawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kung puro formalidad lamang ang mga ginagawa ninyo, ano ang kabuluhan ng inyong mga dasal at pag-aayuno? Kung ang relihiyon ay ganito lamang, ano ang halaga ng mga dasal at pag-aayuno? Kung ginagawa ninyo lamang ang inyong mga tungkulin base sa inyong sariling kagustuhan, ano ang silbi ng relihiyon? Kung totoo ito, wala nang halaga ang mga dasal at pag-aayuno. Ang Islam ay hindi lamang pangalan ng mga ritual. Ang Islam ay ang pagsuko, gaya ng isinuko ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sarili. Inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ang aking mga dasal, ang aking mga sakripisyo, lahat ay para sa Allah. Ang aking buhay at kamatayan ay para sa Kanya. Ito ang itinuro ni Propeta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at hindi ni Ibrahim o ng iba pa. Sinabi pa ng Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ako ay isang propeta bago pa man nilikha si Adan mula sa tubig at luwad. Ang aking kamatayan at buhay ay para sa Allah. Tignan ang kalagayan ng mundo ngayon. Si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay pinakita sa pamagitan ng kanyang mga gawa na ang kanyang buhay at kamatayan ay para sa Allah. Ngunit ngayon, ang mga tao ay nagsasabing sila ay Muslim at naniniwala sa kalima, ngunit sila ay nabubuhay at namamatay para sa mundo. Hanggang sa oras ng kamatayan, ang mga tao ay patuloy na nababahala sa mundo. Paano nila masasabi na sumusunod sila kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ito ay isang bagay na dapat seryosong pag-isipan. Ang pagiging Muslim ay isang napakahirap na gawain at ang halimbawa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay isang napakahirap sundin. Napakahirap na gawain ito at kailangan ng maraming pagsisikap. Huwag mo itong gawing isang simpleng bagay lamang. Ang pagiging Muslim ay hindi madaling gawain.
ang pamumuhay ayon sa halimbawa ni Rasulullah SAW ay isang hamon, ngunit ito ang tunay na landas ng tagumpay. Kung may sasakatuparan mo ang mga bagay na ito, masasabi mong natupad mo na ang iyong mga tungkulin bilang isang Muslim at bilang isang Ansarullah. Naway bigyan tayo ng Allah ng kakayahang tuparin ito. Amin. Sa pagtatapos, babasahin ko ang isang kasulatan mula kay Hazrat Masih Maud salam. Sinabi niya, ang lahat ng ating tagumpay sa buhay at sa kabilang buhay ay nakasalalay sa pagkakaisa at pagtutulungan. Wala ni isang tao, gaano man siya katalino, ang makakakumpleto ng anumang gawain sa relihiyon o sa mundo nang hindi humihingi ng tulong sa iba. Sinabi niya, tulad ng isang katawan na may maraming mga bahagi ngunit isang katawan lamang, walang gawain, maging ito ay panrelihiyon o pangmundo, ang maaaring magtagumpay ng walang pagkakaisa at pagtutulungan. Ang mga malalaking layunin ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng kooperasyon. Kaya't ang pagtutulungan ay mahalaga, lalo na sa mga dakilang gawain na may pangmatagalang benepisyo para sa buong lipunan. Walang isang tao ang maaaring magtagumpay dito. Ang buong jamaa ay kailangang magtulungan, kahit ang mga propeta na may pinakamatinding tiyaga ay kinakailangan ding humingi ng tulong sa kanilang mga tagasunod. Naway bigyan tayo ng Allah ng kakayahang sundin ang kanilang halimbawa at magtulungan para sa kapakanan ng sangkatauhan. Naway bigyan tayo ng Allah ng kakayahang ipatupad ito sa ating mga sarili, sa ating mga anak, sa ating mga tahanan at sa ating mga lipunan. At sa huli, tayo ang magpapakalat ng kapayapaan at mensahe ng pagmamahal sa mundo at itatag ang bandila ng Islam. Amin. दुआ कर लें। आमीन।